Sa kasaysayan ng Philippine showbiz, iisa lang ang may titulong megastar. Siya si Sharon Cuneta. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, siya ay hindi lamang naging isang box office queen, kundi isa ring simbolo ng tagumpay, kasikatan at kayamanan. Mula sa mga kantang paulit-ulit na kinakanta sa radyo noong dekada 60 hanggang sa mga pelikulang nagpasaya at nagpaluha sa milyon-milyong Pilipino, si Sharon ay naging bahagi ng bawat yugto ng ating kultura. Ngunit ang mas kahanga-hanga ay hindi lamang ang kanyang talento, kundi kung paano niya pinangalagaan at pinalago ang kanyang kinita mula sa industriya. Sa kabila ng glamour ng entablado at spotlight, si Sharon ay isa ring matalinong negosyante at investor. Ang kwento niya ay hindi lamang tungkol sa pagiging isang sikat na artista. Ito ay kwento ng isang babae na ginawang pundasyon ang kanyang kasikatan upang bumuo ng isang imperyo ng kayamanan at influence. Ito ang malalim na paglalakbay sa karera at yaman ng nag-iisang megastar, Sharon Cuneta. Ipinanganak noong Enero 6, 1966, si Sharon Gamboa Cuneta ay lumaki sa isang pamilyang konektado sa politika at media. Ang kanyang ama na si Pablo Cuneta ay matagal na naging mayor ng Pasay City, habang ang kanyang tiyuhin ay isang kilalang musikero. Bata pa lamang ay nahilig na siya sa musika at dito nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang isang singer. Noong siya ay 14 na taong gulang, inilabas niya ang kantang Mr. DJ na agad pumatok sa radyo. Ang awiting ito ay isinulat ni Ray Valera at nagbigay daan para makilala siya bilang isang bagong mang-aawit sa industriya ng OPM. Mula rito, sunod-sunod ang naging recording projects niya at hindi nagtagal ay naging household name sa Philippine music industry. Hindi madali ang kanyang naging simula. Bagamat may connection siya sa showbiz, kinailangan pa ring patunayan ni Sharon ang kanyang sariling talento. Ang kanyang likas na charm, malambing na boses, at kakaibang presensya sa entablado ang nagbigay sa kanya ng advantage para makapenetrate sa masa. Ang Mr. DJ ay hindi lang isang simpleng kanta. Ito ang naging tulay niya para bumukas ang pintuan ng isang pambihirang career na tatagal ng mahigit 4 na dekada. Pagpasok ng dekada 80, tuluyan ng naging bituin si Sharon. Sunod-sunod ang kanyang mga pelikula na kumita ng malaki sa takilya. Isa sa pinakatumatak ay ang Dear Heart noong 1981 kung saan siya ipinares kay Gabby Concepcion. Hindi lamang sa pelikula nagningning ang kanilang tambalan, kundi maging sa tunay na buhay na lalong nagpasiklab ng interes ng publiko. Sumunod dito ang mga pelikulang P.S. I Love You, Bukas Luluhod ang Mga Tala, at Dapat Ka Bang Mahalin. Mga pelikulang hindi lamang nagpasaya, kundi naghatid din ng parangal at pagkilala sa kanya. Sa puntong ito, tuluyan nang nakilala si Sharon bilang box office queen ng Pilipinas. Ngunit hindi lang sa pelikula, nagtagumpay si Sharon. Ang kanyang mga album ay nagbenta ng milyon-milyon at ilan sa kanyang mga kanta ay naging theme song ng bawat tahanan. Sa telebisyon, nakilala rin siya bilang host ng mga variety at talk shows. Pinapatunayan ang kanyang versatility. Sa panahong yun, hindi maitatanggi ang lawak ng impluwensya niya. Si Sharon ay hindi lamang isang artista, kundi isang cultural phenomenon. Ang megastar status ay hindi basta ibinigay. Ito ay pinaghirapan, pinanday ng talento, at pinatatag ng tiwala ng kanyang milyon-milyong tagahanga sa loob at labas ng bansa. Pagsapit ng dekada 90 at early 2000s, mas lalo pang umangat ang karera ni Sharon. Hindi lamang siya nagpatuloy sa paggawa ng pelikula at pag-record ng kanta, kundi naging isa rin siyang highly sought-after host. Isa sa kanyang pinakatanyag na programa ay ang The Sharon Cuneta Show
na tumagal ng halos isang dekada. Patunay ng kanyang lakas at kasikatan bilang isang TV personality. Bukod sa mga concerts sa Pilipinas at abroad, siya ay naging isa sa mga pinakamalaking pangalan sa endorsements mula sa pagkain, beauty products, appliances at real estate. Si Sharon ang naging mukha ng maraming brands and businesses. Sa bawat produkto na kanyang iniendorso, kumikita siya ng 8 milyong hanggang 15 milyong piso. Isang halaga na noon ay itinuturing na record-breaking para sa isang artista. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang pantay sa kasikatan, kundi pati na rin sa komersyal na halaga. Lahat ng kanyang hawakan, mula sa pelikula hanggang sa produkto, ay nagiging matagumpay. Kaya't hindi nakapagtataka na sa kasagsagan ng kanyang karera, siya ay itinuturing na isa sa pinakamayayamang artista sa bansa. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang kayong anyayahan na mag-subscribe sa ating YouTube channel upang patuloy tayong makapagkwento tungkol sa buhay ng mga kilalang artista at personalidad dito sa ating bansa. Maraming salamat sa pagsuporta. Habang tinatamasa ni Sharon ang kanyang kasikatan, naging maingat siya sa paggamit ng kanyang kinikita. Tinatayang nasa 10 milyong hanggang 20 milyong dolyar ang kanyang kasalukuyang net worth. Ito ay resulta ng dekada niyang pagsusumikap, tamang pamumuhunan at disiplinadong financial decisions. Isa sa mga kilalang investments niya ay ang real estate. Isa sa kanyang pinaka-popular na projects ay ang mga townhouses sa Scout Ralos, Quezon City. Bukod dito, kilala rin siya sa pagkakaroon ng malawak na farm sa Cavite, isang property na hindi lamang nagsisilbing investment, kundi personal na lugar ng pahinga para sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa isang panayam, ibinahagi mismo ni Sharon ang kanyang prinsipyo. Ang aking kita mula sa show business lumago dahil sa aking investments. Hindi siya basta nagwaldas ng kinita, bagkus ay inikot niya ito sa mga negosyo at ari-arian. Bukod sa lupa at bahay, kilala rin si Sharon sa pagkahilig sa luxury bags, jewelry at collectibles. Ang ilan sa kanyang Hermes bags at diamond jewelry ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit para kay Sharon, ito ay hindi lamang luho, kundi bahagi ng kanyang investment portfolio. Hindi rin matatawaran ang kanyang kita mula sa mga concerts at endorsements. Sa bawat kontrata, milyon-milyong piso ang pumapasok at ito ay pinapalago pa niya sa pamamagitan ng paglalagay sa mga tamang negosyo. Kaya't hanggang ngayon, kahit na hindi na siya kasing aktibo tulad ng dati, nananatili pa rin siyang isa sa pinakamayayamang personalidad sa showbiz. Sa loob ng kanyang karera, nakatanggap si Sharon ng hindi na mabilang na mga parangal mula sa FAMAS, MMFF, hanggang sa mga Platinum at Diamond Record Awards. Siya ay kinilala bilang isa sa pinakamatagumpay na recording artists at actresses sa bansa. Ngunit higit pa sa mga tropeo, naging fashion icon din siya. Ang kanyang style ay madalas ginagaya ng mga fans at hanggang ngayon, aktibo siya sa social media kung saan nakikipag-ugnayan siya sa kanyang mga taga-suporta. Isang nakakatuwang aspeto ng kanyang personalidad ay ang pagiging fan ng K-pop na ipinapakita niya sa kanyang posts online. Patunay na kahit na anong edad, bukas pa rin siya sa mga bagong trends. Bukod dito, hindi rin matatawaran ang kanyang kabutihang loob. Maraming beses siyang naging bahagi ng philanthropic projects kung saan tumutulong siya sa mga nangangailangan ng tahimik at hindi naghahanap ng spotlight mula sa news at media. Bilang ina, pinapakita niya rin ang kanyang pagmamahal at dedikasyon sa kanyang pamilya. Sa kanyang mga panayam, inuulit-ulit niya na ang kanyang mga anak at pamilya ang tunay niyang kayamanan. Sa kanyang mga salita, kung ano man ang na-achieve ko sa buhay, walang halaga ang mga ito kung wala ang pamilya ko. Ang kanyang legacy ay higit pa sa kasikatan. Siya ang tunay na simbolo ng tagumpay na pinaghirapan
at yaman na pinangalagaan. Sa dulo ng lahat, si Sharon Cuneta ay hindi lamang isang megastar sa entablado at pelikula, kundi isang huwaran ng tamang pamamahala ng yaman at tagumpay. Ang kanyang karera ay patunay na ang kasikatan, kapag hinaluan ng disiplina at talino sa pamumuhunan, ay maaaring maging pundasyon ng pangmatagalang kayamanan. Sa kabila ng lahat ng pagbabago sa industriya ng showbiz, nananatili siyang isang mahalagang figura, isang bituin na patuloy na nagiging inspirasyon ng mga Pilipino. Ano ang pinakapaborito mong pelikula o kanta ni Sharon Cuneta na hanggang ngayon ay tumatatak pa rin sa'yo? I-comment mo na yan sa ibaba at pag-usapan natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating kwento ng tunay buhay at tagumpay.